Hello mga mamis, for today's video, bali floral theme yung gagawin kong cake. Kung mapansin ninyo, naglagay ako ng white chocolate dyan kasi nga pang drip yan siya. So napag-desisyonan ko na yung ibabaw, chocolate, tapos susubukan ko yung mga nakikita kong tutorial na powder sugar siya or yung cornstarch, tapos imimix mo sa luster dust. Tapos siya yung gagawin mo na drip. So sasubukan ko. Tapos oil lang. Ayan, medyo doubt na talaga ako dyan. Kasi una, alam ko na si oil, humihiwalay talaga yan siya. Kasi dati nasubukan ko na mag-brush ng ganyan design, humihiwalay talaga siya. Siguro may mga factor din kung bakit hindi nagiging successful yung ganitong procedure na humihiwalay yung mantika. Siguro yung iba kaya hindi humihiwalay, baka sobrang lamig ng kanilang chiller or hindi ko alam kung ano yung mantika na gamit nila. Ito nga, ginamitan ko ng coconut oil para sabi ko at least matulog, diba? So, I don't know kung ano yung factor kung bakit humihiwalay yung mantika. Tapos, ang luster dust naman, kapag minix mo na siya sa any liquid or anything, ganyan, nag-iiba talaga yung kulay. Kung mapansin niyo kala mo ebak siya, diba? So, dinagdagan ko muna siya ng luster dust. Sabi ko, baka maging gold pa din siya. So far, ito yung outcome niya na may gold naman siya, pero hindi pa din siya talaga yung original na kulay ng gold na basta yung makinang siya. Pag minix mo siya ng ganyan, I don't know kung baka kulang lang yung luster dust ko na nilagay, pero syempre ang dami ko na nilagay na ganyan eh. Tapos, ayan na nilalagay ko siya, parang ayaw niya bumaba, diba? Though, hindi siya totally bumababa, pero naimumove mo naman siya pag dinot-dot mo. Kaya nagdagdag pa ako ng konting oil dyan. Tapos yung sa ibabaw, nilagay ko siya. Pero hindi talaga ako masaya sa outcome niyan. So sabi ko, hindi ko muna ilalagay yung flour nung gabi. Sabi ko, titignan ko muna yung umaga. Kasi nga medyo duda talaga ako sa oil niya. At the same time, hindi ako masaya sa kulay. Sabi ko, kapag pumalpak to, uulitin ko talaga. So ayan na nga, dinahandahan ko pang i-scrape talaga yung mantika. Para kahit pa paano, hindi masira yung icing kasi nga ayaw kung magpalit pa talaga ng icing para hindi sayang. And then, after ko matanggal, sabi ko, ba't non-stop? Hindi pa din talaga natatanggal. So, tinignan ko talaga siya. Continuous pa din yung tulo niya kung mapapansin niyo. So, no choice talaga ako kundi tong cabin to, mga nilagay ko na ng luster dust. Ang daming nasayang dito. So, dinahandahan ko lang siya para kahit paano hindi siya magkalat dito sa white icing. Para kahit paano manipis lang yung i-cover ko na icing. Ayaw ko kasi na-scrape lahat and then sayang. Kasi normally pag sa mga cake kasi nag-aalat lang talaga ako ng icing. Kumbaga nagbabudget ako. Para kahit paano ma-maximize ko pa din yung kung ano man yung binudget or puhunan natin, diba? So, yan, inuunti-unti ko lang siya dahan-dahan talaga. Tapos, ginamitan ko lang yan siya ng scraper or ng kutsilyo. Tapos, yung ibabaw, tinutungkab ko din. Pero hindi ko na tinanggal yung chocolate dyan. Tapos, ayun, kung mapansin nyo, diba? Ang pangit na ng kinalabasan. Tapos, yung chocolate ko nga pala na, pang drip, sabi ko, lastik, paubos na nga pala. Kaya sabi ko, kailangan mapagkasya ko siya. So, ayan na kung makita nyo, diba, medyo konti na lang yung mark na naiwan. Kahit pa paano, manipis lang yung icing na naiwan na ilalagay ko. Kasi, maglalagay pa ako ng other design pa dyan maliban sa bulaklak eh. Sabi ko, kailangan mapagkasya ko talaga to para hindi lugi, diba? Kasi, ang dami na luster dust na naitapon ko. Sayang naman, diba? Minsan talaga, kapag may mga instinct tayo na kapag medyo duda tayo, pakinggan talaga natin siya kasi sasablay talaga siya, 'di ba? So buti nga lang at na-move ni customer yung pick up nito, ginawa niya na after lunch na lang, 'di ba? At least may time pa ako na gawin. So ayan na nga, ganyan lang siya, kinover ko lang siya. Manipis lang yung icing kahit paano, na workout ko na mapagkasya yung icing. And then ingat din ako na hindi masira yung chocolate. Tapos pati yung white chocolate ko na yan, as in saktong-sakto lang talaga. Bawal magkamali, kaya tansya meter, dahan-dahan din akong paglagay ng tubig yan na yung consistency niya is hindi siya ganun katigas and hindi din siya ganun kalambot kasi ibabrush ko na lang yan siya ng luster dust. So, ito na nga, unti-unti ko siyang nilagay. Buti na lang yung chocolate doon sa gitna, sa ibabaw ng cake, kahit pa paano matigas pa din siya. Tapos, eto na. So, simulan ko na mag-brush, diba? Pag sa ganito lang, medyo matagal siyang gawin. At the same time, ingat na ingat ako na hindi dampi sa gilid para hindi siya dirty tignan. Kung mapansin nyo, diba? Pag sa ganitong procedure, mas maganda talaga yung kinang niya. Hindi nasisira yung yung kintab ng luster dust. Premium quality nga pala yung gamit ko dito. Kaya mas metallic talaga yung itsura niya. So, ito lang. Pag ganitong brush na procedure, hindi siya ganun ka-smooth and then,
matagal siyang gawin. Tapos ay yung name na yan sa gilid, ngayon ko din lang ginawa yan siya. I mean, nung morning din lang, kaya nagmamadali na din talaga ako ng time dyan. Tapos yung sa flower na yan, inulit ko yan siya, kulay white kasi yan, tapos nilagyan ko lang siya ng food color. And then sabi ko, sobrang pink. Yung sample niya is parang ganyan lang, light pink lang talaga. So, hinugasan ko ulit, pinatuyo ko siya. Para kahit pa paano mabawasan siya ng pagka-pink. So, hindi ko nga alam kung medyo natuwa ba si customer dito. Minsan talaga kapag medyo duda tayo sa ginagawa natin, kailangan ulitin natin or sundin natin siya, ayusin natin siya, lalo pa nagbayad ng maayos si customer, tapos returning client ko pa si customer dito, kaya sabi ko hindi pwedeng hindi talaga maganda or mapaayos ko tong cake na to. Kaya ayan, kahit pa paano yung topper ako din lang yung gumawa niyan, di ba? Ang ganda tignan ni premium quality dito sa ganyang procedure, pati dyan sa macaron, fondant lang ako din lang yung gumawa niyan, di ba? Kahit pa paano naman, so far medyo maganda pa din yung kinalabasan niya, though napasober lang talaga yung kulay ng rose. Hindi siya ganun kagayang-gaya sa sample na edible flower. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo, paalam.